syempre, Sandro, related pa rin doon sa digital diaries. Nakita naman natin ang kung paano ka-powerful ang social media para mapakalap itong ang cartographic sketch ng sinasabi nilang nagpabomba raw nitong sa Cagayan de Oro. And this morning, related pa rin sa pag-uusapan natin, itong issue nga sa pagbomba ng isang commercial spot or restaurant sa Cagayan de Oro City na halos lahat ng mga nasawi at na-injure ay mga medical representatives at practitioners. And this morning, para bigyan tayo ng kanyang opinion, reaksyon at marami pang impormasyon tungkol dyan, makakasama natin this morning Dr. Tony Liachon, Vice President, Philippine College of Physicians and Consultant on Non-Communicable Diseases ng DOH. Good morning, Doc. Good morning, Doc. Magandang umaga sa inyong dalawa at sa mga nanonood sa inyong programa. And syempre, welcome back po sa Good Morning, Boss. Maraming salamat. Sir, ano naman po ang inyong reaksyon bilang isang medical practitioner din po yourself sa nangyari nga po ito? Alam naman po natin na may convention nga pong nagaganap doon. And I hear you were supposed to be a part of this convention as well, sir? Yes, kasi ang Philippine College of Chest Physicians ay under the umbrella ng Philippine College of Physicians. Ito yung mga specialist or internists for adults, no? So, ang mga membro namin pumunta talaga doon. Mga uma-attend dito sa convention na to ay mga 2,000 tao. Do alam natin, meron din convention at that time, no? So, ang first reaction talagang nalungkot ang mga doktor at saka pharmaceutical industry kasi it's an assault to the civil society. And it's a deplorable act of violence na walang place in a civil society. Ang second namin is we are hurt and we are angry. And hopefully, with the leadership of Secretary Mar Rojas, they will be able to apprehend yung perpetrators nito. May problema dun sa evidences, sa paghahanap. Meron naman tayong bright spots na nakita. May nakita sila sa CCTV, no? Pero agaran na dapat nila ilunsad to kasi marami pa ring mga biktima na hindi lang na-confine dun sa Cagayan de Oro. Nakakaawa, no? Galing ako kahapon dun sa lamay ni Dr. Erwin Malanay. Isa siyang doktor, 34 years old. Ang Bata po. asawa niya si Nina. 3 years old yung anak lalaki, 8-month-old yung baby niya. Napakatalino. UP Manila siya nung pre-med, public health. And then Dean's Lister sa UARM. 34 years old lang siya. Yung isang doktor, si Dr. Marciano Agustin, ililipad ang kanyang remains today, dadaling sa Imus Cavite. Isa siyang lung specialist na taga De La Salle at sa lung center. At isang pharmaceutical executive ng United Lab, si Mr. Ray Dalupan, 57 years old. Si Dr. Agustin, 47. At isang board member daw na Mr. Lagbas ng Cagayan de Oro. At 4 na medrep po ng Sandoz, Philippines. Nakakaawa, mga bata pa po. At marami pong injured, no? Sa bilang po namin, mga 40. At ang iba, bumalik na rito at dito na rin po nagpagamot. So, ang sa amin lang po mga doktor, nalulungkot kami kasi wala pa tayong ebidensya ang nahahanap. This will actually hurt us sa ating tourism, drive natin. In fear tayo pagka magkakaroon tayo ng convention. Not only for doctors, not only for doctors, maaring artists, actors, or Rotary. So, kailangan talaga ma-solve ito. Pangatlo, we're using this as an advocacy. Di ba mga doktor, no? Healthier environment. Ang next advocacy namin siguro is not only to establish healthier but safer environment. Yan ang gusto namin. Ang safer would mean cleanliness, crimes din as well, or pollution, no? Yun ang aming adhikain. Di ba galing kami din sa healthy lifestyle? We're going right now for 2 things right now. Healthier, safer environment. Actually, malaking kawalan nga ito sa larangan ng medisina, itong mga nasawi ng mga doktor. Sana talaga ay maagaran at mabilis na ang pag-iimbestiga dito sa nangyaring bombing sa Cagayan de Oro. At actually, Sandro, everything happens for a reason at nakakatuwa nga rin malaman na at least ngayon, aware na lahat ng tao na hindi lamang basta-basta tayo, dapat maging aware din tayo sa lugar, maging observant tayo at yun nga nasabi nga ni Doc kanina, safer para sa ating lahat, safer na mga lugar. Alam mo yun, yung safety natin na rin yung isipin natin dahil hindi natin alam kung anong maaring mangyari. And of course, Doc,
para sa inyo po, itong nangyaring bombing, ano po yung bukod po sa safer na sinasabi, ano pa po ang naging lesson po para po sa inyo? Alam mong reflection ko nito, nung pumunta ako kay Erin Malanay, ano bang relevance ng pagiging mga batikan na doktor na nag-ipon sa isang gathering kung hindi ka man lang makaka-add value? So sabi ko, kailangan gamitin ang pagkamatay ng mga taong to at hindi ang pagkamatay nila to be in vain. Yes. Oo. So kailangan gamitin natin sa isang mas mataas na adhikain. positive way. In a positive way, tulungan natin ng gobyerno, humingi ng tulong si Secretary Mar Rojas to get the evidences. Pa lang mga victims doon na may pictures nung sa crime at saka hindi pa lang, natatakot lang. So, ang sinasabi in the interview sa amin ni Secretary Rojas kahapon sa isang istasyon, wag daw matakot, sabihin lang sa authorities, meron siyang hotline na sinabi, ipadala daw or email yung pictures na yon at kung kailangan daw silang interviewin, makaka-ensure yung kanilang safety. Kasi hindi natin masosolve daw ito kung wala tayong evidences right now. Ayan, so Alright. nakita naman natin talagang tulungan lang Correct. ang pinaka magagawa natin para ma-solve ang isang kaso. And of course, this morning, kung tayo ay nakikiramay dun sa mga nasawi. Pero syempre, Meron tayong good Meron news din naman tayong yan. good At meron news ng kung may mensahe bad ang news. good morning boss sa ating frequent na visitor dito si Dr. Tony Liachan. and of At course, isang happy birthday sa po! inyo, Doc Tony. Mula po sa People's Television and good morning, boss! Ayan, happy Happy birthday! Ay, naku. Ayan, Dr. Tony, Maraming salamat. happy birthday po. Maraming salamat. We wish you all the best from People's Television and good morning, boss. And again, of course, Dr. Tony, do you have any last message na lang po? Or would you thank our viewers? Well, I've been blessed all my life eh. At ang tingin ko, nanggagaling to sa pagtulong dun sa ating mga kababayan at saka sa inyo din. And ang hope ko rin, sana maging healthy din ako para makapaglingkod pa tayo sa maraming tao. Ayan. Thank Alright. you so much, Dr. Maraming Tony salamat, Doc. Liachon. Happy Happy birthday po sa inyo. Thank you. Ayan po si Dr. Tony Liachon.